Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, again, continuation ng ating series on the Book of John, chapter 10, 1 to 21, ang ating pong pag-aaralan ngayon. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay The Good Shepherd. Bago po natin basahin ang ating talata, humingi po ako ng paumanhin sa mga nag-aabang kahapon ng Tinig ng Pag-asa. Hindi po ako nakapag-live broadcast. Meron lang po akong dinalaw sa hospital kahapon at medyo maaga po yung hospital visit. So ngayong umaga po ay samahan ninyo akong basahin ang mga talata ng John 10, 1 to 21. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. The Jews who heard these words were again divided. Many of them said, he is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? But others said, these are not a saying of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Mga minamahal na mga kapatid, pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Ang theme ng ating pag-aaral ngayong umaga, Jesus Christ is the only shepherd who knows, protects, leads, and lays down His life for the sheep. Ito po ang theme, ang katotohanang ating makikita sa mga talatang ating binasa. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang tanging, mabuti at totoong pastol na nakakakilala, nagpoprotekta, gumagabay at handang ibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia, one of the most comforting pictures is the image of a shepherd caring for his sheep.
Napakarami pong paghahalintulad ang ating Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan. Maraming pagkakataon dito sa aklat ni Juan, binanggit niya na siya ang tinapay ng buhay. Binanggit niya na siya ang liwanag. Sa ibang mga talata ng Bible, binanggit niya siya ang asin. At tayo yung asin at ilaw, pero yung ating pagiging asin at pagiging ilaw, galing din sa Kanya. We are just a reflection of Him. So maraming paghahalintulad. At dito po sa talatang ating binasa, ang analogy ginamit ay ang larawan ng isang pastol. In biblical times, shepherds lived with their sheep. Hindi po sila namumuhay ng hiwalay sa kanilang mga tupa. Ang mga pastol ay kasakasama ng tupa. Naalala niyo po ba yung araw kung saan nagpakita yung mga anghel sa mga pastol ng tupa para ideklara ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo? The sheep were out by night, tending, watching their sheep. Or rather, the shepherd are out by night, watching their sheep. So itong mga tupa ginagabayan ng mga pastol. Ang mga pastol ay kasakasama ng mga tupa. The shepherd led the sheep to green pastures, protected them from enemies like wolves, lions, or mountain lions. They searched for them when they wandered, and they even risked their own lives for the safety of the sheep. The Bible repeatedly uses this image. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, sila ay mga pastol. Si Moses, nang tinawag ng Diyos, siya ay pastol ng kawan ng kanyang biyenan na si Jethro. Ang hari na si David ay una munang naging pastol bago siya naging hari. At ito pong analogy na ito ang idinikit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili. God Himself is called a shepherd. Kaya nga po, si David bilang hari ay lagi niyang ini-associate ang kanyang sarili bilang shepherd din. Tagapag-alaga siya. Kaya nga po, yung analogy na ang Diyos ay pastol, ay nabasa at narinig natin sa bibig muna mismo ni Haring David. David declared in Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So kinikilala ni Haring David dahil alam niya ang maging pastol, alam niya gawain ang pastol, alam niya papaano ang pastol ay mag-alaga, magprotekta sa kanyang tupa, ganun niya inilarawan ng Diyos. Subalit dito sa John chapter 10, dito po natin mababasa Jesus Himself makes an astounding claim. He claimed na He does not merely the shepherd, but He is the good shepherd. Hindi lang siya pastol, kundi mabuting pastol. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. This is the fourth I am ng ating Panginoong Hesukristo. Pang-apat na I am. Dito po sa ating talatang pag-aaralan ngayon, merong apat. We can learn four glorious truth about our shepherd. Una, sinabi ng Panginoon ng talata, the good shepherd calls his sheep. Pangalawa, the good shepherd gives life to his sheep. Pangatlo, the good shepherd dies for his sheep. At pang-apat, the good shepherd divides humanity. Ito po yung apat na punto na ating tatalakayin ngayong araw na ito. Bear with me, medyo mahaba-habang pag-aaral. I am the good shepherd. That is Jesus' declaration. This is the fourth I am, katulad ng binanggit ko kanina. Fourth I am statement in the book of John, in the Gospel of John. By saying, I am, Jesus is declaring that He is God in the flesh, the promised Messiah,
the promised shepherd of his people. Noon pa man, ang tupa ay ginagamit bilang alay. Para saan? Sa kasalanan. Naalala niyo po ba nang inihandog ni Abraham si Isaac? Tupa ang ginawang pamalit ng Diyos sa halip na si Isaac ang mapaalay. Ang mga Israelita sa pista ng Pasko, sila po'y nag-aalay din ng kanilang mga handog na susunugin. At bilang paggunita doon sa tinatawag na pista ng Pasko o ng Passover, kung saan nilampasan ng Diyos ang bansang Israel sa papatay sa lahat ng mga panganay doon sa lugar ng Ehipto. Ito'y mahalagang pista na kanilang isineselebrate. Jesus here is declaring, I am the shepherd of the sheep. Ang pagpapastol ng Diyos na kanyang ginawa sa kanyang bayang Israel sa wilderness nang sila'y lumaya doon sa Ehipto ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal at kanyang pagkalinga sa kabila ng katigasan ng ulo ng kanyang sariling bayan. Araw-araw, pinakakain sila ng Diyos ng manang bumabagsak galing sa langit. So, dito po ating makikita na the Gospel of John contains 7 major I am statements. 7 major statements sa aklat ni Juan. 7 yung I am statement, pang-apat yung ating tinatalakay ngayon. Siguro po, ating tingnan tong 4 na I am statements na ito na nagre-reveal ng identity ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang kanyang identity, kundi yung kanyang misyon. Isa-isahin po natin yung mga I am statement. Review lang. Una, sabi ng Panginoon sa John 6:35, I am the bread of life. Meaning, Jesus is the true spiritual nourishment who satisfies the deepest hunger of the soul. Sa John chapter 8 verse 12, sinabi ni Jesus, I am the light of the world. Meaning, Jesus brings truth, salvation, guidance to those living in spiritual darkness. Pangatlo, nabasa po natin yan din dito sa John chapter 10, sinabi ni Jesus, I am the gate or I am the door of the sheep. Meaning, Jesus is the only entrance to salvation and safety. At pang-apat, ito yung ating tatalakayin, I am the good shepherd. John 10:11, John 10:14. Meaning, Jesus lovingly leads, protects, and lays down His life for the sheep. Tapos sa mga susunod na araw, yung panlimang I am statement, makikita na po natin yan sa John 11:25. Sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Jesus has power over death and gives eternal life to believers. By the way, dito sa John chapter 10, binanggit na ni Jesus I willingly gave up my life. No one takes that away from me. I gave it willingly. At pang-anim, yung I am the way, the truth, and the life, ang paborito ng bawat isa. John 14:6, meaning Jesus is the only way to the Father, the embodiment of truth, and the source of life. At yung panghuli, sa John chapter 15, sinabi ni Jesus, I am the true vine. Meaning, Jesus is the source of spiritual life and faithfulness for His disciples. So, yan yung 7 na I am statement. Kapag ginamit ni Jesus yung word na I am, this goes back to Leviticus chapter 14, kung saan tinanong ni Moses ang Diyos, paano kita ipapakilala sa bansang Israel? Sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ako'y si ako nga ang nagsugo sa iyo. I am what I am. The religious leaders of Israel failed. They failed to recognize the I am. And because they failed to recognize Him as the Messiah,
They were so blind. At ang mga blind guides na ito, anong gagawin? Siyempre, they will lead their people to blindness. Ang mga unang religious leaders na ito, hindi lang blind guides, selfish leaders, at ang tawag ni Jesus sa kanila, false shepherd. Sila yung mga tinawag ni Jesus na hindi dumadaan sa pintuan, kundi lumulundag sa bakod sapagkat sila ay hindi mga tunay na pastol. So dito po diniklara ni Jesus yung katagang, I am the good shepherd. Now, tingnan natin yung 4 na glorious truth about our shepherd. Isa-isahin po natin ang mga talata. The good shepherd calls his sheep, ayon sa bibig mismo ng ating Panginoon. Ang mabuting pastol, tinatawag niya ang kanyang mga tupa. Sa John 10, 1-6, ang sabi ng Panginoon dito sa mga Pariseo, sino mang hindi pumasok sa pintuan ng tupa at umakyat at dumaan sa ibang daan ay magnanakaw. Hindi sila mga tunay na pastol. Take note, ang kausap ng Panginoon dito ay ang mga Pariseo, mga leader ng relihiyon. So here Jesus begins with a picture that are very familiar to his audience. The sheep pen, the sheep, and the shepherds. Dito, nilinaw ng Panginoon at ibinigay niya ang halimbawa na pamilyar sila para lubusan nilang maintindihan. Sa unang katagang, sabi ng Panginoon, a shepherd enters the sheepfold through the gate. Ang tunay na pastol, pumapasok sa kulungan, dumadaan sa pintuan. Yung magnanakaw, umaakyat sa bakod. Anong pagkakaiba? The difference is very simple. The shepherds belong to the flock. The shepherds belong there, while the thief does not belong. Kaya hindi siya dadaan sa pintuan, dadaan siya sa bakod. Dito makita natin ang paglalarawan ng ating Panginoon sa mga false shepherd. Sabi niya, false shepherd seek themselves. Mga kapatid, magsuri kayo. Madali namang malaman din kung yung mga tagapagturo ngayon ay mga bulaan at hindi mga tunay na pastol. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga false na shepherds, ang hahanapin nila ay ang kanilang mga sarili. Jesus says, he who does not enter by the door is a thief and a robber. Throughout Israel's history, many leaders abuse God's people. And God condemned them through the prophet Ezekiel. Ano sabi ng Panginoon sa Ezekiel 34 verse 2? Woe to the shepherds of Israel who only take care of themselves. That is God talking to the religious leaders. Shepherds of Israel who only take care of themselves. Ito yung binabanggit niya ng mga bulaang pastol na ang hinahanap lamang ay sarili nilang pakinabang. False shepherd care about power, money, fame, and control. But the true shepherds care about the sheep. Sa nangyayari ngayon sa Senado, ako tuwan-tuwa. Senado ng Pilipinas. Tuwan-tuwa ako na pinanonood ang mga kaipokritohan ng napakaraming mga politikong mapagsamantala. Wala po akong kinakampihan. Lahat naman po dyan talaga na nasa Senado. Wala po akong kabilib-bilib dyan. It so happened that the Constitution needs them and needs to fill those positions. Pero kung kayo po'y nag-iisip, walang matinong tao na maglilingkod sa bayan na ang layunin talagang maglingkod, nagagasta ng milyon-milyon na piso para sa kampanya na alam nilang yung kanilang sweldo'y hindi sapat
para mabawi nila ang milyong-milyong ginasta sa kampanya sa buong panahon ng termino nila. Ibig sabihin, magnanakaw talaga ang mga yan para makabawi. Lahat po yan. Senador, congressman, lahat po yan. Kaya wala na tayong, ano pang asahan nyo dyan? Ngayon, yung mga magnanakaw na yan, yung iba, hindi naman ganun siguro kagahaman. May mga nagre-retiro na hindi naman ganun yumaman ng husto. Pero yung iba, naku po, sako-sako, mali-maleta, ayaw pang magsitigil. At ang sabi po ng Diyos, maging sa mga leader ng Israel noon, they are the one who only take care of themselves. Noon pa man at ngayon, hindi totoong paglilingkod sa bayan ang gusto kung hindi punuin ang kanilang mga bulsa at ang kanilang mga tiyan. Ito po ang palatandaan ng mga bulaang pastol. Wala raw iniisip kundi ang kanilang mga sarili. So, ito po ang sinabi ng Panginoon. Jesus says, he who does not enter by the door is a thief and a robber. So, ibig sabihin, may mga nagkukunwaring pastol pero hindi dumadaan sa pinto. Ibig sabihin, hindi legit, hindi talaga tinawag, mga nagpapanggap na pastol pero mga tulisan at mga magnanakaw. So, ibig sabihin, napakadami talaga ngayon ganyan. Minsan ako po nahihiyang magpakilalang pastor eh. Kasi po, meron pong obispo nga daw eh. No? May natanggap ding maleta. Yung si Obispo Benny Abante, binanggit kahapon doon sa hearing. Dalawang bagay lang yan, sinungaling yung mga sundalo o si Benny Abante ang sinungaling. Pero kung titingnan nyo ang lifestyle at buhay ni Benny Abante, na obispo ng Baptist dyan sa Pilipinas, nakakapangilabot. Yung belt niya, yung mga sasakyan, yung kanyang mga luxuries, no? Kakaiba. Sa pagiging obispo mo ba nakuha yon o sa pagiging politiko? Kayo na po ang humusga. Yung Father Flavie Villanueva, tumanggap din daw. Sila yung mga maiingay ngayong mga pare, mga pastor, no? Nakita ko si Oriel Balano nung isang araw, nakikisiksik din dun sa Senado, nakikipray over dun sa mga senador. Alam niyo po yung mga pastor na yan na magpupuntahan sa mga politiko, magpapapicture na mananalangin, isa lang ang intensyon niyan, hindi talaga para magdasal. Mga ipokrito kayo, mga pastor kayo eh. Ang sabi ng Panginoon, pwede namang magdasal ng nasa silid. Huwag na yung sa mga panulokang daan. Ipe-pray over nyo, may video, pe-pray over nyo, may camera. Naku, talaga naman. Yan po ay mga, sabi po, tulisan, hindi mga tunay na pastol. Pangalawang punto, the sheep know the shepherd's voice. Sa verse 3 ang sabi, he calls his own sheep by name and leads them out. Napakagandang larawan ng katotohanan. Christ knows every believer personally. No, hindi po generally, hindi collectively, personally. Jesus knows every sheep. He knows your name. He knows your struggles. He knows your strength or your fears. Alam ng Panginoon ang iyong weakness. Alam ng Panginoon ang iyong pagluha. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. At ang sabi ng Isaiah 43 verse 1, I have called you by your name. You are mine. So the true shepherds knows the voice, the sheep knows the voice of the true shepherd. Kilala ng tupa ang boses ng kanyang pastol. And the sheep follow him. Verse 4, ano sabi sa verse 4? The sheep follow him for they know his voice.
Ito po yung picture ng effectual calling eh. Kapag tinawag ng Panginoon ang kanyang mga tupa sa pamamagitan ng Ebanghelyo, they will respond. Hindi sila tutugon dahil sila'y wise, hindi sila tutugon dahil sila'y mabuti. They will follow and obey the shepherd's voice because God gives them ears to hear. Jesus said, "My sheep hear my voice." Alam niyo mga kapatid ko ano ang marka ng genuine conversion? Hindi perfection. The mark of a genuine conversion, ang marka ng isang tunay na binago ng Diyos, ay ang growing desire to follow Christ. Yan po ang sukatan. Ang isang mananampalataya na totoong na-convert, binago ng Diyos, tiyak magkakaroon ng growing desire to follow Jesus. Marami po na mga nagnais sumunod sa Panginoon. Pero nung sinabi ng Panginoon na deny yourself, carry your cross and follow me, mga nagtalikuran na. Kasi ang inaasahan nilang pagsunod nila sa Panginoon ay puno ng biyaya, pagpapala, kayamanan, tagumpay at hindi na magugutom kahit kailan. Pero physical ang kanilang hinahanap at material, hindi spiritual. Hindi spiritual. So mga kapatid, kung i-illustrate po natin ang bagay na ito, a shepherd once asked how he distinguished his sheep from hundreds of others. Ang sagot po ng pastol, to everyone else they look alike. But they know my voice, and I know every one of them. The world may see believers as ordinary people, but Jesus knows every one of His sheep. Para sa iba, ang mundo, ang tingin sa bawat Kristiyano pare-pareho, pero sa ating Panginoon, kilala niya tayo individually ayon sa ating mga sari-sarili at iba't ibang katangian. So makikita po natin mga kapatid ang katotohanan, the good shepherd calls his sheep. Pangalawa, the good shepherd gives life to his sheep. John 10:7-10. Therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So dito, biglang-bigla, binago ni Jesus ang picture. He declares, I am the door or I am the gate for the sheep. The sheepfold ay meron lamang isang entrance. Kung saan pumapasok ang mga tupa, doon din sila lumalabas. The shepherd often slept across the opening para walang makapasok at walang makalabas na hindi niya alam. Nothing entered without passing through him. Ito po yun, kung kayo po hindi pamilyar sa kural, no, ng mga tupa o anumang hayop, madalas yung bahay ng may-ari ng hayop, nakatapat yung kanyang bintana, kung may bahay, sa pintuan ng tupa o ng kalabaw o ng baka. Para alam niya kung may magbubukas nito. So makikita po natin ang katotohanan na si Jesus is the only way of salvation. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Sabi niya. Jesus not say that He is a way. He says, no, He is the way. Magkaiba yung He is a way, He is the way. Pwede sabihin ng Panginoon, isa ako sa mga pintuan. Pero hindi ganon. Ang sabi ni Jesus, ako ang pintuan. There is only one door. There is only one Savior.
And in Acts 4:12, he declares, there is salvation in no one else. Salvation is found in no one else, for there is no other name given under heaven by which we must be saved. This truth is very unpopular today. Maraming mga pastor, pag tinanong, kay Jesus lang ba talaga matatagpuan ng kaligtasan? Paano naman yung mga Muslim? Paano naman yung mga Hindus? Paano naman yung ibang pananampalataya? At kapag natanong na ng ganun, tumitiklop na. Si Joel Osteen nga, tinanong sa national TV, sabi, baka meron pang ibang mga daan. Maybe there's other ways also. But the Bible declares there is none. There is only one. Jesus says, the word says, all roads leads to God. But Jesus says there is only one door. And He is Jesus. Jesus, as the gate, provides safety. Sa verse 9, ang sabi, He will be safe and will go in and go out and find pasture. In Christ, there is security. Ang mga mananampalataya rest in the protection of the shepherd. He is the door. He is the gate. We are not secure because of our own strength. We are secure because of the faithfulness of Jesus. Pangatlong bagay, Jesus as the door gives abundant life. Sa verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Yan. Ang buhay Kristiyano ay hindi naman puro pagbabawal. Many think Christianity is restrictive. But Jesus here is talking about the opposite. Life apart from Christ ay slavery. But life with Jesus is freedom. Ang buhay kay Kristo'y kalayaan. I came that they may have life and have it abundantly. Now, abundantly, ang paborito ng mga Pentecostal. Turo ito ni Eddie Villanueva eh. Sabi ni Eddie Villanueva, yung obispo ng JIL, na kapag ikaw daw ay mahirap, ikaw ay isinumpa because poverty is a curse. Pag ikay na kay Kristo, may buhay na nakasaganaan. Ang tanong, ang binabanggit bang buhay na masagana rito ay pisikal? Abundant life is not necessarily wealth. It is not necessarily health. Not necessarily comfort. Ano yung abundant life na binabanggit dito? Ang abundant life na binabanggit dito is knowing God. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, you are poor in the spirit. In the spiritual realm, ikaw ay patay kapag malayo ka sa Diyos. Ang paglayo sa Diyos, ang separation from God, ay kapahamakan. Kaya nga ang Diyos, sa paghiwalay ni Adan, bunga ng kasalanan, hinanap siya ng Diyos. Dahil kung hindi siya hahanapin ng Diyos, kapahamakan yun kay Adan. Mamamatay siya, hindi lang physically, kundi patay siya spiritually. Separation from God. But the abundant life that was talking here is not about comfort, health, and wealth. It is peace with God. It is joy in God. It is fellowship with God. It is purpose in God. At panghuli, an eternal life with God. That is abundance. Ano sabi ng Biblia? What shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? So, ibig sabihin, yung abundance na binabanggit dito, walang kinalaman sa mga material at physical na bagay. Dahil ang mga alagad, nagkamatay po sila na hindi sila mayaman, nagkamatay sila na sapat lang ang kinakain nila sa bawat araw. Dahil iyon ang kanilang natutunan sa kanilang Panginoon. Amen? I would like to illustrate a fish in the fish tank.
A fish may think freedom means jumping out of the water. Pwedeng isipin ng isda, sawa na ako rito sa aquarium. Maganda dun sa labas. Malaya. Pwede akong makapunta sa kung gusto kong puntahan. Pero once na ang isda ay nawala sa tubig, ang isda ay tiyak na mamamatay. Mga kapatid, real freedom is living according to the purpose for which it was created. Likewise, true life is found only in Christ. Tayo po'y nilikha para sa fellowship sa Diyos. Pag nawala tayo roon, kapahamakan ang dulot nun. Sa una pa lamang sa Hardin ng Eden, kinasasabikan dati ni Adan ang presensya ng Diyos. Subalit nang pumasok ang kasalanan, nagtago siya sa Diyos. Kailangan siyang hanapin ng Diyos upang ma-restore ang broken relationship, bunga ng kasalanan. Amen? Now, pangatlong punto, the good shepherd dies for his sheep. Mababasa natin yan sa verses 11 to 18 ng John chapter 10. I am the good shepherd. Dito, diniklara na ng Panginoon kung sino siya. Sa verse 10, sa kaninang verses, binanggit niya siya yung gate. Siya yung door ng kawan. Pero dito, hindi na lang siya door. Binanggit niya rito, he is the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And this is the heart of the passage. I am the good shepherd lays down his life for the sheep. The word good na binabanggit dito means noble, excellent, beautiful. Jesus is the good, the perfect shepherd. Ilarawan natin ang kaibahan ng ating Panginoon bilang mabuting pastol sa mga upahang pastol. Una, a hired servant abandons the sheep. Verses 13 o 12 to 13, binanggit doon yung mga upahan, hired hand. Kapag dumating ang danger, ano ginagawa ng mga upahan? Ang sabi ng Bible, they run. Ang tanong, bakit? Because the sheep do not belong to him. Ba't kung nga naman ibubuwis ang aking buhay, hindi naman yan akin. Upahan lang ako. So wala siyang tunay na pag-ibig sa kanila. False shepherds abandon God's people when things become costly. Jesus, being the good shepherd, Jesus never does. Pangako nga niya, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Amen po ba? So hindi lang po nag-aabandona ang mga hired servant, talagang wala silang concern sa mga tupa. Pangalawa, Christ knows his sheep. Verse 14, I know my own and my own know me. This speaks of intimate relationships. Not merely information, not merely religion, relationship. Ang pagiging isang mananampalataya ay hindi lamang dahil nagkaroon ka ng pangunawa tungkol sa sino si Kristo, kung hindi ang pakikipagrelasyon sa Kanya. Christianity is not primarily a system. Christianity is knowing Christ. Christ knows his sheep. That speaks of relationship. Letter C, Christ dies specifically for his sheep. Hindi po totoong si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Maling katuruan yon. Dahil kung si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao, dahil effective yung kanyang kamatayan, dapat ang lahat ng tao ay ligtas. Tama? Pero dito, sa John chapter 10 verse 15, nilinaw kung kanino siya namatay. Ang sabi ng Panginoon, verse 15, I lay down my life for the sheep.
Hindi siya namatay para sa kambing. Namatay lang siya para sa mga tupa. And take note, hindi lahat ng tao sa mundo ay tupa. Pagdating ng araw ng paghukom, paghihiwalayin talaga ang kambing at ang mga tupa. Ang mga tupa, sila ang pinag-alayan ng buhay ng ating Panginoon. Specific. Notice what Jesus does not say. He does not say the sheep die for the shepherd. Sinabi niya, the shepherd dies for the sheep. Ito po yung tinatawag na doctrine of substitution. The doctrine of atonement. This is grace. Sa krus ng Kalbaryo, yung ating mga kasalanan ibinigay natin kay Jesus at yung kanyang pagiging matuwid ibinihis sa atin. Those are considered to be the doctrine of substitution, the doctrine of atonement, and the doctrine of grace. Tayong hindi karapat-dapat dahil sa ating kasalanan ay binihisan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng ating kasalanan, ipinapasan natin sa Kanya. Kaya nga po, ang kataga ng Panginoon, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Father allows the suffering of His Son because of sin. Jesus is paying the sin of those whom He chose to save. We deserve judgment. No one can say no to that. Ikaw at ako, karapat-dapat lang na mamatay. Yan po ang sabi noong nakapako sa krus na kasama ni Kristo habang tinutuya ng kanyang kasamang nakapako si Jesus. Sinasabi ng kanyang kasamahan na magnanakaw na kung talagang ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan, isama mo kami. Ang sabi nung lalaki, huwag mo siyang ganyanin, tayo marapat lang na nandito, we deserve judgment. But he, referring to Christ, he sinned not. Kaya sabi niya, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo naman ako. So Christ took our place. He bore God's wrath. He paid our debt. He became our substitute. Christ dies specifically for His sheep. Si Jesus ay namatay sa mga tupa. Kaya dapat talaga ilinawin natin, tayo ba'y tupa? Baka kambing, pag kambing, hindi namatay si Jesus para sa iyo. Pangapat, Christ gathers sheep from every nation. Sinabi ni Jesus, hindi lang dito ang aking mga tupa. Sa verse 16, I have other sheep that are not of this fold. So, anong ibig sabihin yan? It refers to the Gentiles. Hindi lang namatay ang ating Panginoon sa mga tupa ng Israel. Namatay din siya sa mga tupang nasa Pilipinas, nasa Canada, nasa Australia, nasa Amerika, nasa iba't ibang lahi ng bansa, mundo. Because Jesus said, I have other sheep that are not of this fold. God's saving purpose extends beyond Israel. The gospel will reach every tribe, every tongue, every people, and every nation. Kaya salamat dahil ang pagliligtas ng ating Panginoon hindi lang para sa Israel. In fact, hindi naman lahat ng Israel ay maliligtas. Kaya yung mga nagkikipagdigmaan ngayong Israel, malibang sila'y manampalataya, impyerno din ang punta ng mga yan.
malibang ang Diyos ang bumago ng kanilang puso at makilala nila si Jesus bilang daan, katotohanan at buhay, hindi sila maliligtas. So this should encourage mission and evangelism. The shepherd is gathering his flock around the world. Kaya hindi tayo tumitigil dahil naniniwala tayo sa pangangaral natin, tinatawag natin ang mga tupa ng ating Panginoon na kapag narinig ang tinig ng kanyang pastol, mananampalataya sila. Amen? Pangatlo, letter E, Christ willingly died. This is very important. Pagdadating na mahal na araw at naaalala yung Passion of the Christ, galit na galit tayo sa mga Romano. Galit na galit tayo kay Pilato. Verse 17 and 18 are very remarkable. Ang sabi ni Jesus, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord." Hindi po pinatay si Jesus dahil hindi siya mapapatay. Ang sabi nga niya "No one takes my life from me. I offered it. I lay it down." Yung krus, hindi po siya accident. Bagamat nire-recite natin sa creed, He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Binanggit lang po si Poncio Pilato sa creed para patunayan na ang kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo ay totoong historical event. Dahil meron naman talagang Pilato sa Roman Centurion o merong Pilato sa Roman Empire. At si Pilato, yung humatol sa ating Panginoon. Siya yung naghugas ng kamay. So yung krus ay hindi aksidente. It was not a tragedy. The cross was eternal plan of God. It was God who orchestrated it. Sa Garden of Eden pa lang alam na natin na ang binhi ng babaeng ito ay dudurog sa ulo ng ahas. Susugatan ng kanyang talampakan. So, it was all a fulfillment of a prophecy from the book of Genesis. That the Messiah, yung proto-evangelium na tinatawag, the Messiah will come. And Jesus willingly offered himself. The shepherd walked straight toward the wolf so the sheep could live. Inaatake ng mga lobo ang mga tupa. Ang ginawa ng pastol, nagpunta siya diretso sa mga lobo, ipinakain ang kanyang sarili, inioffer ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Mga minamahal na mga kapatid, tinatawag nating hero ang isang sundalo na sa gitna ng digmaan ng hinagisa ng granada, dumapa dun sa granada at hinayaang sumabog yung kanyang katawan para maligtas ang kanyang mga kasamahan. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Christ did infinitely more than that. He willingly endured the wrath of God to save sinners who were His enemies. Amen? Sabi nga, mas madaling magbigay ng buhay kung kaibigan Pero si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay sa itinuturing siyang kaaway. Ang panghuling punto, the Good Shepherd divides humanity. Bakit isinama natin ang puntong ito? Kasi ito ang binabanggit ng verses 19 to 21 ng John chapter 10. The Jews who heard these words were again divided. Many of them said, "He is demon-possessed and raving mad. Why listen to him?" But others said, "These are not the saying of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" So, the word of Jesus produced different reaction. So verse 19, there was again a division among the Jews. Mga kapatid, the same Christ who saves also divides.
Some rejected him. Ano sabi ng verse 20? He was a demon and is insane. At ito po mga kapatid, paglalarawan ng blindness of unbelief. Sa kabila ng himala na kanilang narinig at nakita, they refused Christ. Alam niyo po mga kapatid, alam nila kung anong ginawa ng Panginoon. Pinagputik yung dura niya sa lupa, pinagputik, pinahid sa mata ng bulag at ang sabi, magugas ka doon sa balon ng Siloam. At habang sumusunod yung lalaki, nakakita siya. Nasaksihan ito. Ito yung investigasyon ng mga Pariseo eh. Ipinatawag pa nga yung magulang nung lalaking ito at tinanong, bulag ba talaga yan simula pagkabata? Opo, bulag yan. But still, some rejected him. Pero ayon sa verse 21, some believed him. Ano sabi sa verse 21? Can demon open the eyes of the blind? So naniwala silang sinasaksihan nila yun eh. Kaya bang gagawin ba ng demonyo na makakita ang isang bulag? Others recognized that his work proved his identity. The miracle of John 9 was still fresh in their minds. And the evidence pointed to Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, kayo pong nakikinig ngayon, bawat tao'y kailangan tumugon kay Jesus. Neutrality is impossible. Hindi pwedeng hindi ka bumoto. Hindi pwedeng hindi ka pumili. Either He is your shepherd or He is not. Either you hear His voice or you will reject it. Either you belong to His flock or remain outside the corral. Amen? Now, ano pong ating gagawin ngayon? What can be the practical application of our study for today? 1. Listen to the voice of the shepherd. Spend time in the Word of God. The primary way Christ speaks today is through the Scripture. Makinig kayo, huwag kayong magpaloko. Yung mga nagsasalita dyan at nagsasabing, eto ika ang sabi ni Lord, kinausap ako ni Lord, pinapasabi sa iyo. Pag meron kayong nakausap na gano'n, layasan nyo na hindi yung totoo. Either iyon ay nag-hallucinate o ang layunin lang nun ay bulahin kayo. Hindi na nagsasalita ang Diyos ngayon sa panag-init, audible voice o kung ano pa mang paraan. The only way that God speaks to us today is through the Scripture, through the Bible. Kaya if you want to hear the voice of God aloud, read the Bible aloud. Tandaan, a sheep that ignores the shepherd soon wanders. Ang tupa na parating ini-ignore ang panawagan at salita ng Biblia, salita ng Diyos, tiyak na maliligaw. Pangalawa, trust the shepherd's care. Kailan? Maging sa trials, ang ating Panginoon ay naglilid. Pagtiwalaan ang pag-aalaga ng pastol, kagaya ng sinabi ni David sa Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. The path may be difficult, but the shepherd says, even you walk through the valley of the shadow of death, you will fear no evil. The shepherd never makes mistakes. Amen? Pangatlo, rest in the shepherd's sacrifice. Kapatid, your salvation does not depend on your performance. Ang kaligtasan mo hindi nakadepende sa mga ginagawa mo. It depends upon the finished work of Jesus. The shepherd has already laid down His life for you. Sinabi ni Jesus, nobody can take my life away from me. I lay it down. Naibigay na niya eh. Tapos na. Pagtiwalaan natin at magpahinga tayo sa sakripisyong ginawa ng ating mabuting pastol.
Pang-apat, let us join the shepherd's mission. Sinabi ng Panginoon, meron pa akong mga tupa na hindi kasama sa koral na ito. There are still sheep who do not yet heard the voice of the shepherd. So the church must proclaim the gospel faithfully. Christ is still gathering his flock. Panlima at panghuli, examine yourself. Do you hear Christ's voice? Do you follow Him? Do you trust Him? Ito ang mga marka ng pagiging kabilang sa kawan ng ating Panginoon. Pagkabilang ka, you will hear His voice. Pagkabilang ka, you will follow Him. Pagkabilang ka, you will trust Him. Bilang conclusion, in John 10, Jesus presents Himself as the shepherd who calls his sheep, the door who saves his sheep, the shepherd who dies for his sheep, and the shepherd who gathers his sheep. Amen? The greatest comfort of the Christian life is not we hold tightly to Jesus. The greatest comfort is because Christ holds us tightly. The good shepherd knows his sheep. The good shepherd loves his sheep. The good shepherd died for his sheep. And the good shepherd will never lose one, even one, of his sheep. As David declared, the Lord is my shepherd, I shall not want. The question is for every one of us today. Can you say, the Lord is my shepherd? Narito ang ilang mga questions. 1, to reflect. What evidence in your life shows that you are listening to the shepherd's voice? 2, in what areas are you struggling to trust the shepherd's care? 3, how does Christ's sacrifice give you assurance of salvation? 4, are you actively helping the shepherds gather his sheep through evangelism and mission? And the last, can you honestly say today, the Lord is my shepherd? Why or why not? Tayo po'y manalangin. Salamat, Ama, sa opportunity ibinigay upang patuloy kaming makapakinig ng iyong mga salita. Ang mga nakapakinig ng aral na ito ngayong umaga, dalangin ko po'y linawin ang kanilang mga isipan, lubusan nilang mapag-unawa ang aral na ito na aming napakinggan. Pagpalain mo po silang lahat at samahan bilang isang pastol na nagbabantay sa kanyang mga tupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.